walang bagyo pero may paparating na bagong sistema. Babala ng Pag-asa sa posibleng low pressure area o LPA na magbumula sa silangan ng Pilipinas. Shoreline at easterlies sabay na nagpapalakas ng ulan sa silangan ng bansa. Amihan patuloy sa Luzon ngayong Enero. Bulkang Mayon, tuloy-tuloy ang paglabas ng laba kasabay ng makapal ng volcanic gases. Patuloy na ibinubuga mula sa bunganga ng Mayon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Sabado, January 10, 2026. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, sa kabila ng walang bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan, nagbabala ang Pag-asa na may posibleng mabuo ng bagong low pressure system sa silangan ng bansa sa loob ng susunod na mga araw. Bagamat mababa hanggang katamtaman ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo, inaasahan pa rin ang pag-ulan at pag-ihip ng hangin, lalo na sa Eastern Mindanao, Eastern Visayas at posibleng Southern Luzon. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng mga weather system, nilinaw ng Pag-asa na hindi bagyo ang pangunahing banta, kundi ang tuloy-tuloy na ulan na dulot ng shoreline, amihan at easterlies na maaring magdulot ng pagbaha at landslide kahit walang pangalan na bagyo. Base sa Pag-asa Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas kahapon, January 9, 2026, walang tropical cyclone-like vortex o TCLB sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain o PMD at ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa kasalukuyan. Ngunit may posibleng mabuo na TCLB sa silangan hanggang ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TCAD. Ang umiiral na amihan, shoreline at easterlies pa rin ang magdidikta ng ulan at hangin sa bansa. Para sa ating weather forecast, mananatiling epektibo ang shoreline sa silangan ng Southern Luzon, amihan sa Luzon, easterly sa Visayas at Mindanao. Sa Bicol Region, Northern Samar, maulap na may kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorm dulot ng shoreline. May flash flood at landslide na posibleng maging epekto nito. Sa Eastern Visayas, maulap na may ulan at thunderstorm. Dulot naman ng easterlies, moderate to heavy rain sa ilang oras. Sa Luzon, Metro Manila, Car, Cagayan Valley, maulap na may mahinang ulan, dulot naman ng hanging amihan. Minimal impact at malamig na mga hangin. Iba ang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang pag-ulan, dulot naman ng easterlies. Habang ang Tropical Cyclone Update patuloy na babala ng Pag-asa para sa ating threat potential sa week 1 mula January 9 hanggang January 15, 2026, walang tropical cyclone-like vortex sa loob ng Philippine Monitoring Domain at Philippine Area of Responsibility. Posibleng mabuo ang TCLB-1 o Tropical Cyclone-like Vortex 1 sa silangang hangganan ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TCAD. Inaasahang galaw papasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR patungong Eastern Mindanao hanggang Eastern Visayas. Ang tsansa ng pagiging bagyo ay mababa hanggang katamtaman. Mas malamang na low pressure area o LPA weak system kaysa ganap ng isang bagyo. Sa week 2 naman mula January 16 hanggang January 22, 2026, sabi doon sa Tropical Cyclone Potential Threat, ang TCLB-1 ay posibleng lumapit sa silangang bahagi ng Southern Luzon, habang ang Tropical Cyclone Development nito ay mababa hanggang katamtaman pa rin. Overall, ang Tropical Cyclone Threat Potential ay unlikely sa kabuuan ng forecast period. So mga kababayan, malinaw na sinasabi ng Pag-asa, hindi bagyo ang pangunahing banta sa ngayon. May binabatayang sistema sa silangan. Oo, pero mahina pa ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ang mas dapat paghandaan ay tuloy-tuloy na ulan na dulot ng shoreline at easterlies na pwedeng magdulot ng pagbaha at landslide kahit walang pangalan ng bagyo. Ibig sabihin, huwag mataranta sa bagyo pero huwag ding maging kampante sa ulan. Kung sakali man magkaroon ng bagyo o mabubuo man ang low pressure area na ito ay magiging isang mababang tropical depression lamang o mahinang bagyo at ito'y papangalan na Bagyong Ada.
So mga kababayan, inaasahan natin na hindi malakas na bagyo ang mabubuo kung sakali man sa mga susunod na linggo. Pero paalala, huwag pa rin tayo maging kampante dahil kahit walang bagyo, patuloy pa rin ang pag-uulan dulot ng amihan, ng shoreline at ng easterlies. Kaya patuloy tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders, bantayan ang river level ng at landslide prone areas. Iwasan ang paglalayag sa malalakas na hangin at alon. Sundin ang pag-asa at ng LGU advisories at ihanda palagi ang emergency kit sa mga lugar na madalas bahain. Samantala, tatlong weather system pa rin ang sabay-sabay na nakakaapekto sa ating bansa. Ang shoreline, northeast monsoon o hanging amihan at ang easterlies na patuloy na nagpapalakas ng ulan sa silangan ng bansang Pilipinas. Shoreline na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon habang northeast monsoon naman o hanging amihan ang patuloy sa karamihan ng Luzon at easterlies ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Ang resulta, ulan sa silangan, malamig at mahangin sa Luzon at paulanan ng Visayas at Mindanao at malalakas na pag-ulan sa bandang Visayas at Mindanao. Narito ang ilang forecast weather sa ilang mga lugar. Sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, ang panahon ay maulap na may kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorm. Dulot ito ng shoreline. Posibleng mayroong flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa mga lugar na yan. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, ang panahon ay maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Tulad ito ng easterlies at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na yan. Sa Car at natitirang Cagayan Valley, Nueva Ecija at Bulacan, ang panahon ay maulap na mayroong mahihinang pag-ulan. Dulot naman ito ng hanging amihan. Walang masyadong malaking banta sa mga lugar na iyan. Sa Metro Manila, Ilocos Region at natitirang Central Luzon, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains. Dulot pa rin ito ng hanging amihan. Walang masyadong impact sa mga lugar na iyan. At sa natitirang bahagi ng bansa, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang pag-ulan o thunderstorm. Dulot naman yan ng easterlies. Posibleng babala ng flash flood at matinding thunderstorm bandang hapon o gabi. Para sa ating hangin at karagatan, sa Northern Luzon at silangang Central Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na manggagaling sa northeast. Ang dagat ay moderate to rough seas na may alon na 2.5 hanggang 4.1 metro ang taas. Hindi inirekomenda ang paglalayag sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon at silangang Visayas, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas na manggagaling sa east to northeast. Ang dagat ay maalon mula 1.5 hanggang 3.4 metro ang taas. Sa ibang bahagi ng bansa, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman. Ang dagat ay bahagyang maalon hanggang katamtaman mula 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. At para sa ating temperatura, pinakamababang temperatura ay 24.1 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 5 ng umaga. At ang pinakamataas naman na temperatura ay naitala 29.3 degrees Celsius kahapon ng alas 2 ng hapon. At para sa ating astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sumikat bandang alas 6:24 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 5:43 ng hapon. Mga kababayan, wala mang bagyo pero delikado pa rin ang panahon. Ang shoreline at easterlies ay kayang magdala ng matagal at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan, lalo na sa silangan ng bansa. Kaya paalala, kahit walang bagyo, pwedeng magkakaroon pa rin ng baha at landslide sa ilang mga lugar. Kaya patuloy na paalala, bantayan ang mga ilog at mabababang lugar, iwasan ang mga landslide prone areas, huwag pumalaot kung maliit ang bangka at makinig sa abiso ng local government unit at ng pag-asa. Samantala sa ibang balita, parang entrada ng impyerno ang naging itsura ng Bulkang Mayon sa Albay kahapon ng gabi. Matapos masaksihan ang malakas at tuloy-tuloy na pagdaos-dos ng mga uson sa mga gilid ng bulkan. Sa mga kuhang video at ulat mula sa ground observers, kitang-kita ang nag-aalab na laba kasabay ng makapal na volcanic gases na patuloy na ibinubuga mula sa bunganga ng Mayon. Dahilan upang magkulay kahel
at pula ang paligid nito sa dilim ng gabi. Ayon sa patuloy na impormasyon at pinakahuling ulat, patuloy ang malalakas na pyroclastic density current o PDC o uson. May aktibong lava flow na umaagos pababa sa dalisdis ng bulkan. Nananatiling mataas ang antas ng aktibidad ng bulkang Mayon. Ito ang malinaw na senyales na hindi pa humuhupa ang panganib at maaring maganap ang biglaang mapanganib na pagsabog anumang oras. Kaya naka-alert level 3 pa rin o high level of volcanic unrest. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na magma movement sa bulkan. Posible ang biglaang pagbuga ng abo, uson at lava collapse. Mataas ang banta sa mga lugar na malapit sa bulkan. Dahil dito, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometers Permanent Danger Zone o PDZ sa paligid ng bulkang Mayon. Mahalagang paalala sa ating mga kababayan malapit sa bulkan, huwag lalapit sa PDZ o Permanent Danger Zone kahit sa anong dahilan. Maging handa sa posibleng evacuation. Iwasan ang mga ilog at daluyan ng lahar lalo na kapag umuulan. Sundin ang PHIVOLCS at LGU advisories. Mga kababayan, ang bulkang Mayon ay patuloy na nagpapaalala ng kanyang lakas. Sa gitna ng kagandahan nito, nariyan ang seryosong banta na hindi dapat baliwalain. Disiplina, kahandaan at pakikinig sa babala ang susi upang makaiwas sa trahedya. At ako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga awit 97 verse 5 to 6. Itong mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sandaigdigan. Sa langit ay nahahayag nga ang kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga kababayan, sa gitna ng apoy ng bulkan at lakas ng kalikasan, ipinapaalala ng salita ng Diyos na siya ang higit na makapangyarihan. Kung nanginginig man ang lupa, manatili tayong matatag sa pananampalataya sapagkat ang Diyos ang may hawak ng lahat. Patuloy tayong kumapit at magtiwala sa higit na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng langit at lupa at ng mga kabundukan at ng kalikasan, ang ating Diyos amang nasa langit, ang ating Panginoong Hesus. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at lakas sa gitna ng panganib. Patuloy mo kaming samahan sa aming pang-araw-araw na buhay at kaligtasan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, kung nagustuhan nyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.